inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin Ninyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po siya ng World Radio International through White Sparrow Road, Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Inyong po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito po ang pangalawang Sunday ng buwan ng Setyembre 2024. Pero sa ating YouTube channel po, ina-advance natin ito. But this particular lesson is intended for September 8, 2024. Ang ating pong paksa ay pinamagitan kong Nephilim, Descendants of Angels. Ang mga Nephilim ba ay galing sa lahi ng mga anghel. At ang ating teksto po ay sa Genesis chapter 6 verse 4. If you have your Bibles with you, babasahin natin mamaya yan after some greetings and acknowledgement sa ating mga sponsors and of course partners sa ministry. We'd like first of course to acknowledge World Radio sa White Sparrow Road, Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. And at the same time, ngayon, nasa Africa, East Kenya po sila sa East Africa. Nagmi-mission work ang mga kapatiran natin doon, headed by Brother Robert, Abel, Sister Beverly, Henry Dobbs, and others. We'd like to greet our listeners here in Baguio sa Rainbow Subdivision, Carlo Garcia, sa Tinungdan, Itugon, Benguet, mga Kapsula and Balawas families. We'd like to greet all our brothers and sisters here in Baguio, ang mga different congregations here. Ang La Trinidad also dyan sa Benguet. Binabati rin natin. Mga kapatiran sa La Union, Nagilian, Aringa, San Fernando, Rosario, and of course kasama yung mga kapatiran natin dyan sa Sison, Pangasinan. I would like to greet especially Brother Greg and Sister Luz Manuel dyan sa Lingayen, Sister Hilda, Sister Jenny, and of course mga iba pa dyan sa Dumalandan Church and Dumalandan East, Lingayen, Pangasinan. I would like also to greet our brothers and sisters in other countries, Jeddah, kapatid na Henry Katig, Jonathan Sareno, and of course dyan sa Milan, Italy, Sister Ana Daniel, sa kasama rin siya Grace Tuanyo dyan sa Jeddah. And ang ating sister dyan po sa Mandawi City, Cebu, kasama ang kanyang anak na si Neil Imperado, ang nagmamanis po ng Bear Valley Bible Institute. Mga kapatiran sa San Fernando City, Pampanga, I'd like to greet them also. Mga kapatiran sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan, Palayan, Talavera, and of course San Jose City, mga kapatiran natin yan. Magandang umaga sa inyo. I also like to greet my other partners and sponsors, kapatid na Rico G. Canlas of San Fernando City, Pampanga, Dina and June Kaugiran of Metro Manila Congregation, Sister Rose Ontalasco, and June nasa Canada. Yan pong ating mga pagbabati, and we would like to thank the Lord for this particular day na kahit hindi maganda ang kapanahunan ay we would like to send a message to everybody. We'd like to read first Genesis chapter 6 verse 34, or rather verse 4, bilang teksto po ta ating subject na pinamagitan kong Nephilim, Descendants of Angels. A question mark po yun, ano? Ayon sa Genesis Kapitulo 6, talatang 4, ganito po ang sinasaad. Nang panahong yun, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanting yun ay tinanghal na mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. Yan po ang sinasabi dito sa Genesis chapter 6 verse 4. And of course sa English, sabi doon, there were giants in the earth in those days, and also and after that, when the sons of God came unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men, which were of old, men of renown. Genesis 6 verse 4. Ito pong pinili nating teksto mga kapatid at mga kaibigan, still is subject of controversy
among many theologians and even the ordinary Bible student, ito po ay pinagdadibatihan ng mga preachers, not only of the Churches of Christ, but even of other religious groups. At pati na rin yung sinasabi nating ordinary Bible student, nagtatanong pa, itong mga higanti ba nung kapanahonan ni Noe, ito ba ay produkto ng pakikipagtalik daw ng mga anghel sa mga tao? Sapagkat sinasabi doon, the sons of God came unto the daughters of men. So sabi nila, mamaya papaliwanag po natin yan. Okay? So sa ating pagbabasa at pag-aaral, ano po ang ibig sabihin ng Genesis chapter 6 verse 4? Yung mga sons of God, daughters of men, nagkaroon ng natawag na intimate relationship at nagkaroon sila ng mga giants na mga anak. Does it say that angels had intimate relationship with women and the result of the union were called giants? So, ang kanila pong preposition or rather theory na itong sons of God were actually angels and nakipagtalik sa mga kababaihan dito sa lupa. At ang resulta daw ay mga higante kapanahonan ni Noe. So, kung titingnan po natin, thousands of years ago na nangyari ito. Pero hanggang ngayon po, pinagdidibatihan pa rin ito ng mga theologians and even Bible students. So sa ating pag-aaral, sa umagang ito mga kaibigan at mga kapatid, pag-aaralan natin yung kahulugan ng sons of God and the daughters of men. Ano po ang tinuturo ng Biblia tungkol sa mga espiritual na mga nilikha ng Diyos? Number 3, what is the origin of giants called Anakim and Nephilim? Ano ba yung pinanggalingan nitong mga higante na tawag nila ay mga Anakim at saka Nephilim? And finally, the fourth subject that we'll be discussing this morning is, can angels become human and bear children? Ang mga anghel ba ay pwedeng maging tao at magkaroon ng mga anak kung sila ay makikipagtalik sa mga kababaihan dito sa ating mundo? Yun po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Now, I hope you are listening, and if you have not yet subscribed to this channel, I would like to ask you to subscribe, hit the notification bell so that you will always be updated. Ang ating pong lesson ay dumarating usually every Friday, and then of course sa radyo it will be on a Sunday morning through DWRA GMA Radio, Barangay 92.7 FM every Sunday dito po sa Baguio City, Philippines. And of course, ang YouTube po ay international. But if those of you who are from Baguio, kung gusto nyo pong tumawag sa akin, ang ating number sa aking mobile number, dalawa po, Smart 059-49329 and 0917-700-3134. And of course, kung may yung YouTube channel, makikita po ninyo yung mga numbers na yan. And Coco, you can also ask questions and make comments. Now, let's go to the first part of our lesson. Meanings of the sons of God and the daughters of men. There are actually three views on the sons of God. Tatlo pong pag-iisip o sinasabi ng views o teorya tungkol sa tinatawag nilang sons of God. Sino ba itong mga anak ng Diyos? Hindi naman siguro itong popular na hinahanap ngayon ng ating batas ng tawag niya sa kanyang sarili. He is now the appointed Son of God. Of course, singular po yun. Ito naman, sons of God. Letter A, sabi ng iba, they were fallen angels. Kung babasahin po yung Job chapter 1 verse 6, chapter 2 verse 1, and chapter 38 verse 7, hindi na po natin babasahin lahat yun. Tingnan nyo lang po yung mga teksto, Job chapter 1 verse 6, chapter 2 verse 1, and chapter 38 verse 37. Sabi nila, ito raw ay mga fallen angels. Yung mga angels daw na pinalayas ng Diyos sa langit. So sabi nila, itong mga powerful angels, naging tao. At saka, naging powerful human rulers. Naging tagapamahala pa ng ating physical na mundo. At ang kanila daw, mga anak, ay itong mga higante. And of course, alam natin, very popular yung si pinatay ni Haring David, si Goliath. So they were godly descendants of Seth, intermarrying with the wicked descendants of Cain. So ulitin ko po, number 1, ang first theory, ito po yung mga anghel na pinalayas ng Diyos sa langit. The first theory. The second theory, ito pa ay mga
makapangyarihang mga mamumuno sa mundo. At ang kanilang mga anak ay mga higanti. So mga tao sila, pero makapangyarihan silang mga pinuno ng ating mundo ng panahon ni Noe. At sabi ng number 3 theory, which is actually the best and most accepted theory among theologians, they were the godly descendants of Seth, intermarrying with the wicked descendants of Cain. So ito pong mga kababayan ito, sabi nila, ito raw ay mga galing sa lahi ni Seth. Si Seth po yung anak ni Adam and Eve, na yung tinatawag nilang righteous, kung saan ang galing din ang lahi ng ating Panginoon. At itong mga sons of God, mga descendants ni Seth, ito sila yung nakipag-asawa sa mga daughters of men. At sabi nila, itong daughters of men, ito raw yung mga galing sa lahi ni Cain. Alam niyo naman si Cain, yun ang kapatid ni Abel, na siyang pumatay sa kanya. So yun po yung first explanation natin dyan. Now the question is, but why would God flood the earth when the sons of men intermarried with the daughters of men? Ang question, bakit binaha ng Panginoon ang mundo ng panahon nun? Kung ang mga sons of God na ito, yung mga anak ni galing sa lahi ni Seth, ay nakapag-asawa lang sa mga lahi ni Cain. Ano bang masama doon? Of course, doon sa Genesis chapter 6, sabi doon, verses 1 and 4, sumama ng sumama ang mga tao nung kapanahonan na yun at wala na silang inis kundi puro kasamaan. So talagang nagwala doon si Satanas, ang demonyo, pinakalat niya ang kanyang mga anghel, mga demonyo niya, at lalong naging masama ang mga tao. So sinabi ng Panginoon, gugunawin ko ang mundo. Alright? So ang pinakatama pong explanation sa theory na sinabi natin, ito ba ay mga anghel? Ito ba ay mga powerful rulers? O ito ba ay mga galing sa lahi ni Seth, godly descendants ni Seth na nakipag-asawa sa lahi ni Cain? Yun po ang pinakatamang explanation dito, whether you like it or not. So I would like to repeat that. The correct explanation is the third view, that the children of the righteous Seth, or the so-called sons of God, while the daughters of men refers to the descendants of the wicked Cain. O, ulitin ko po. Ang third view, ang pinakatama at pinakahuling pag-iisip o teorya at explanation ng Bible, itong sons of God ay galing sa lahi ng Seth, ni Seth. Ito pong righteous na Seth, matuwid na Seth, doon ang galing si Jesus Christ. So tinawag silang sons of God. Of course, mga Kristiyano ngayon, sons of God din. And the daughters of men are actually mga tao, mga babae na galing sa lahi ni Cain. At ito pong si Cain, ito yung pumatay sa kanyang kapatid na si Abel. So yun po yung discussion natin sa first part ng ating lesson. What is the meaning of the sons of God and the daughters of men? Number 2, what does the Bible teach on spiritual beings? Para malinawan po natin, ano po ang tinuturo ng Biblia, mga kaibigan at mga kapatid, tungkol sa mga spiritual na likha ng Panginoon. Hindi po dapat haka-haka lang at mga teorya ang nasa isip natin, kundi pag-aralan po natin yung salita ng Diyos at yun po ang ating tanggapin, sapagkat ang Biblia, ang salita ng Diyos, ay siya pong pinanggagalingan ng lahat ng kaalaman natin sa mga bagay na spiritual. Number 1, spiritual beings or angels were created by God and were originally good. So itong mga spiritual na mga nilikha, yung mga anghel, napakarami na, hindi natin alam kung ilan. Ito po ay nilikha ng Diyos. At sa simula, sila po ay mga mababait, mabubuti. Walang masamang anghel from the beginning. Bakit natin alam yan? Sapagkat sinasabi doon sa Colossians chapter 1 verse 16, for in Him all things were created, things in heaven and things on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. So napakalinaw po. Ayon sa kay Apostol Pablo sa Colosas 1:16 rather. Ang gumawa sa mga anghel, sa lahat ng bagay sa mundo ay ang Panginoon. Pati anghel ginawa niya, nilikha niya. Hindi po ginawa kasi dapat may material ang tao. Ginawa kasi may material na ginamit ang alikabok o alabok. Ang anghel, nilikha ng Diyos. They were really created. Ano pa? Chapter
1 verse 31 ng Genesis. Sabi ng Genesis chapter 1:31, "And God saw everything that He had made, and behold, it was very good." Nakita ng Diyos ang lahat ng ginawa niya at nakita niya na ito'y maganda, mabuti. In other words, when God created the angels, mababait sila, mabubuti sila, hindi sila masasama. God did not create anything that is evil. Kaya lang, when God created angels, especially also human beings, binigyan nila ng free will. Yung free will means the freedom to choose what is right and what is wrong. Hindi ginawa ng Diyos na robot ang mga anghel at pati tao. Kasi pag robot, pindutin mo lang, susundin niya lahat ng gusto mong gawin at sasabihin. Lalo na ngayon, mayroon tinatawag na artificial intelligence. So when God created the angels and human beings, they were free moral agents. May free will sila, pwede silang pumili ng masama at saka mabuti. Yan po ang explanation. However, by rejecting their created purpose to worship and serve God, these beings became evil and stand under God's judgment. So ang una pong dahilan kung bakit nilalang ng Diyos ang mga anghel, pati ng mga tao, ay para sambahin siya, paglingkuran siya. Yun ang gusto ng Panginoon. Kasi ano naman ang purpose kung makapangyarihan ka, wala namang sumasamba, wala namang nag-acknowledge na ikaw ay dakila. So God had to create something so that these objects or these things that He created would worship Him and serve Him. So ayun po ang purpose kung bakit ginawa ng Panginoon ang mga anghel, pati ang mga tao, pati ang mga hayop. But they became evil and they stood under God's judgment. Ganun po ang nangyari, mga kapatid at mga kaibigan. Sa Matthew chapter 25 verse 41, ganito po ang sinasabi. "Then He will say to those on His left, 'Depart from me, you cursed, into eternal fire, prepared for the devil and his angels.'" So sabi ng Panginoong Jesucristo, sa kanyang vision of the judgment day, sinabi niya sa mga nasa kaliwa ng mga tao na hindi sumunod sa Panginoon, sinabi niya sa nasa kaliwa, kayong mga parang itinuring na mga kambing, spiritual na kambing, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. At doon kayo sa nagbabagang apoy, eternal fire. Apoy na hindi namamatay, apoy na walang hanggan, na inahanda ng Diyos para sa demonyo at sa kanyang mga kampon. Prepared by God for the devil, kay Satanas, pati na rin sa kanyang mga kasamang demonyo. So in other words, bakit sila paparoon? Sapagkat nagkasala sila. They choose evil in what was the greatest sin of Satan. He became so proud of his knowledge, so proud of his beauty, and he would like to become like God. Gusto niyang pantayan ang Panginoon. Gusto niyang siya na ang pagsilbihan, hindi na yung Panginoon Diyos. So God has to cast him out from heaven. At some of them were cast here into earth, and some of them, ayon sa ibang pag-aaral, they were cast into Tartarus. Alright, ano pa sabi ng 2 Peter chapter 2 verse 4? Kung kayo po ay may Biblia, ano sabi ni Apostol Pedro? "For God did not spare even the angels who sinned, but He threw them in hell in gloomy pits of darkness where they are being held until the day of judgment." Tingnan nyo sabi ni Apostol Pedro, hindi naawa ang Panginoon Diyos sa mga anghel na nagkasala. Bakit siya maawa? Nagkasala na nga sila. So He had to throw them out of heaven, because in heaven there is no sin. Heaven is a holy place. So yung mga anghel na naging masasama ng kanilang intention, pinalaya sila doon sa langit ng Panginoon. At sabi ni Apostle Peter, 2 Peter chapter 2 verse 4, saan sila pinapunta? They were thrown in hell and gloomy pits of darkness where they are being held until the day of judgment. So sa impyerno. At yung darkness dito, hindi po literal na darkness yan, kundi spiritual darkness. At doon sila tinapon at sila ay nandoon hanggang sa araw ng paghukom. So, ayon po sa binasa natin kanina, 2 Peter chapter 2 verse 4, ang mga masasamang anghel, pinalayas ng Diyos mula sa langit, itinapon sila sa impyerno.
kung saan mayroong spiritual na kadiliman at sila ay naroon ngayon hanggang ngayon sa impyerno, pwedeng Tartarus, pwedeng Hades, at sila ay naghihintay lamang sa Day of Judgment. In other words, Day of Judgment, huhukman pa lang sila, harap pa rin sila sa Panginoon, and God will pronounce their final destiny and their final sentence. Yun po ang sinasabi. Ano pa? Sa sulat ni Judas, sa English po, Jude, itong Judas na ito, hindi po itong Judas na nagpakamatay, kundi ito yung kapatid ng Panginoon, na ang pangalan niya rin ay Jude sa English, of course sa ating salita, Judas. Sa Book of Jude, chapter 1, verse 6, isang chapter lang po ito. Sabi ni Jude, the angels who did not keep their positions of authority, but abandoned their proper dwelling, for this has kept in darkness, bound with everlasting chains for the judgment on the great day. So pare yung sinasabi ni Jude, tsaka ni Peter, ay itong mga anghel daw na hindi nila pinaglingkuran ng Panginoon Diyos. Hindi sila nagpatuloy na under the authority of God, kundi they abandon their dwelling. Hindi naman exactly abandon, kundi sila ay pinalayas talaga ng Panginoon doon sa langit. So ngayon, nasaan sila? They are kept in darkness, spiritual darkness. Wala silang alam, o maging alam nila yung katotohanan, alam nila yung totoo, kaya lang ayaw nila tanggapin. But they are bound with everlasting chains. Nakatali, nakatanikala. And of course, these are not literal chains, literal na mga tanikala o kadena, at sila ay naghihintay sa darating na kapanahunan na tinatawag nating Judgment Day. We'll have a separate lesson on the particular Judgment Day para mas malinawan po natin ito. So, yun po yung second part ng ating pag-aaral. The third part of our lesson is entitled The Origin of Giants called Anakim and Nephilim. So, saan po nanggaling itong mga higante na mga Anakim at Nephilim noong kapanahonan ni Noe? Kung hindi sila mga galing sa lahi ng mga anghel na nakipag-asawa, nakipagtalik sa mga kababayan dito sa lupa. Well, the book of Numbers, chapter 33, verse 33, kung sa Tagalog po, bilang. Pero sa English, the book of Numbers written still by Moses, chapter 13, verse 33, ganito pong sinasabi, and there we saw the Nephilim, the sons of Anak, who come from the Nephilim, we seem to be like grasshoppers, and so we seem to them. Ito po ay salita ng mga espiya na pinadala ni Joshua doon sa Jericho, the city of Jericho, before they eventually invaded the land of Canaan. So hindi pa sila nakapasok sa land of Canaan. So nagpadala muna ng espiya si Jericho, 12 spies. At yung 10 espiya, ang tingin nila sa mga higante, sabi nila, ang mga higante raw, masyadong matangkad. At kami ay para lang mga grasshoppers, yung maliliit na palukso-lukso, yung balang, sabi nila. Grasshoppers, maliit na po talaga yon. So kung i-compare, isang 5-story building at parang maliit na bata lang. Parang ganun po ang comparison nito. Sabi ng Numbers 33, there we saw the Nephilim. Nakita namin yung mga Nephilim. Mga anak sila ni Anak. Children of Anak, na galing din sa mga Nephilim. We seem to be like grasshoppers, and so we seem to them. So napakaliit daw ng mga tao kung ihahambing natin sa mga matatangkad na higante. Sabi nila, itong mga higante na ito, ang minimum height nila nito ay 10 up to, sabi nila, 20 feet pa. Meron bang sabi, 400 feet. That's too much already. Now, this was the statement of the spies of Joshua sent to Jericho. Ayun ko sabi ko kanina, sinabi ito ng mga espiya, 10 espiya, 12 lahat eh. Yung 12, si Caleb at saka si Joshua, sabi na, kaya nating talunin yung mga higante na yan. Pero yung 10 espiya natakot. Sabi niya, napakaliit kami in comparison to those giants. So some claim that the lineage of the giant could be traced back to sexual relationship between angels and women. Diniscuss na po natin yan kanina. Mayroon nagsasabi yung mga anghel, nagkaroon daw ng mga intimate relationship with daughters of men, mga kalababaihan, at ang higante po ang resulta ng kanilang pakikipagtalik sa mga anghel. No, further, it was also claimed that the flood in Noah's time
was not universal in that these giants did not perish during that global deluge. So another theory po na sabi ng iba, itong panahon ni Noe, yung baha daw hindi po sa lahat ng parte ng mundo. Doon lang daw sa parte ni Noe yun. At so yung mga higanti po, siyempre sa sobrang tangkad nila, hindi sila inabot ng baha at sila hindi namatay. So ito po isa pang teorya ng mga even other religious group at pati mga preachers among Churches of Christ and other denominations, parang naniniwala sa teorya na ito. So it was claimed that during the time of Noah, the flood was not universal and these giants did not perish in that global deluge. The whole land, kung sa salitang Hebrew, called Eretz and all mankind called Adam were limited in scope. So hindi po pangkalahatan. Kaya sila ay nabuhay. Rather, the whole land referred only to the ancient Near East of Noah's time, and some theorize that the Nephilim originated from demons or fallen angels. Ginamit na po natin ito kanina, inuulit ko lang. So, dahil hindi po universal ang flood, nabuhay daw po yung mga higanti nung panahon na yon. So, ang teorya na binasa natin kanina, itong mga Nephilim, mga giants, sabi nila nagkaroon ng relasyon ang mga angels sa mga tao, mga babayan, at ang resulta po ay mga higanti. Ayon sa binasa natin kanina, Genesis chapter 6, verse 2 and verse 4. So sabi nila, the real theory or the real truth is that the Anakim were actually the descendants of Anak with no direct relation to the supernatural ancestry. Both races were so wicked to be driven out by God and His people. So itong mga Anakim, galing po ito sa kay Anak, yung pinakalahi nila, pinakaninuno nila, ang tawag ay si Anak. At pag dumami na, sa Hebrew language, yung plural ng anak, Anakim. At sila po ay hindi nanggaling sa pakikipagtalik ng mga anghel sa mga kababaihan noong kapanahonan na yon. And of course, sa sobra nilang kasamaan ng mga tao noong kapanahonan na yon, wala na silang inisip kundi puro kasamaan. Sabi ng Diyos, gugunawin ko na ang mundo sa pamamagitan ng baha. Pangapat po at huling parte ng ating leksyon, can angels become human and bear children? Isang katanungan po. Ang mga anghel ba pwedeng maging tao? At pwede ba silang magkaroon ng anak sa mga kababaihan? First of all, mga brothers and sisters, hindi po sinasabi sa Biblia na ang mga anghel ay lalaki. Although ang pangalan nila ay lalaki, pero sabi ng Panginoon, ang mga anghel ay genderless, sexless. Hindi sila lalaki, hindi rin sila babae. In other words, hindi sila pwedeng mag-procreate. Hindi sila pwedeng magpakarami na magkaroon ng tinatawag na pag-aasawa ang mga anghel. Because Jesus Christ said that also. Mamaya babasahin natin doon. Angels have never been human and people did not become angels when they die. Ang mga anghel po ay nagpapakitang parang tao, pero hindi sila nagiging tao. In other words, ang tao po may laman, may buto, may dugo, kumakain. Ang mga anghel, maaaring maging pakitang tao, pero hindi sila kapareho ng tao na may laman at dugo at kumakain ng pagkain natin, pupunta sa Jollibee, McDo, etc. Hindi po ganoon ang mga anghel. And they do not become, at hindi rin totoo na ang mga tao, kapag sila ay namatay na, ay nagiging anghel. Mayroon pong naniniwala sa ganong idea na ang tao daw, pag namatay, nagiging anghel din. And of course, that's another theory. Well, what does the Bible say, brothers and sisters? Angels are spirit beings created by God to serve man and of course to serve God first of all. So ayon sa Hebrews chapter 1 verse 14, Hebrew chapter 1 verse 14, sabi daw ng Hebrew writer, are they not all ministering spirits sent to minister for them who shall be heirs of salvation? Hindi ba silang mga espiritu na naglilingkod sa mga tagapagmana ng kaligtasan? So sino po yung tagapagmana ng kaligtasan? Mga tao po yun. So ang mga anghel
Ang kanila pong gawain at trabaho ay para pagsilbihan, sambahin ang Diyos, pati na rin pagsilbihan ang tao. Ayun po sa Hebrew chapter 1 verse 14. Napakalinaw po. Hindi ba sila mga espiritu na naglilingkod sa mga tagapagmana ng kaligtasan? Sino yung tagapagmana ng kaligtasan? Mga tao po, mga kapatid. So, ang mga anghel, sila po ay tagapaglingkod natin. Sila ay servants natin, ministering spirits. They are not even our masters. They are not our rulers. Mas mataas lang sila kasi spirit being sila, hindi sila makikita at may makapangyarihan sila na wala sa tao as of today. Dahil ang kanilang realm, kanilang teritoryo ay ang sinatawag nating heavenly realm, ang atmosphere, space, etc. The unseen world. Angels appear as men and not women. Sabi ko nga kanina, sa mga Biblia, mula sa Genesis hanggang sa Book of Revelation, ang pangalan ng hell ay lalaki. Pero hindi po sila lalaki o babae. Kaya lang ang pangalan sa kanila, lalaki. Halimbawa, sa Book of Daniel, chapter 9, verse 21, ang pangalan ng hell doon si Gabriel. Matthew chapter 28, verse 2 and 3, his face and raiment were white as snow. So, ang mga anghel, ang kanilang itsura, pati na din ang kanilang damit, ay napakaputi, napakabusilak. Yun po ang description doon sa Matthew chapter 28, verse 2 and 3. Ano pa? Sa Lucas 1:26, ang nagpakitang anghel ay ang pangalan niya, Gabriel. So, people are asking, is it possible for angels to reproduce? Sinagot ko na po yung kanina. Since angels have no sex, hindi pwedeng lalaki, hindi babae, hindi sila pwedeng mag-reproduce. Hindi sila katulad ng tao na kapag nagkaroon ng relasyong intimate relationship ang lalaki at babae, magkakaroon ng anak. God designed man and woman to get married and to have children. Gaya sinabi ng Panginoon sa Genesis chapter 1. Sabi ng Panginoon, go forth and multiply and replenish the earth. Humayo kayo at magpakarami at punuin nyo ang mundo. Hindi po sinabi ng Panginoon yan sa mga anghel. Walang command, walang utos ang Panginoon sa mga anghel na humayo kayo, magpakarami kayo, at punuin nyo ang buong sandaigdigan. Hindi po sinabi ng Panginoon Diyos yan sa mga anghel. So why would God flood the earth when the sons of God intermarried with the daughters of men? Sinagot na po natin yan kanina sa ating pong second part ng ating pag-aaral. Nandito pa na tayo sa ating last part. So, Matthew chapter 22, verse 30, sabi ng Panginoon, at the resurrection, people will never marry and not given in marriage. They are like angels in heaven. So, sabi ng Panginoon, napakalinaw. Pagka tayo ay wala na sa mundong ito, nagkaroon ng tinatawag na pagkabuhay na muli, ang mga tao ay katulad sa mga anghel. Hindi nag-aasawa at hindi rin ibinibigay para mag-asawa. They are like angels. So napakalinaw po ng sinasabi ng Panginoon. Pero ang mga tao hindi kontento. Gusto nilang palitan yung sinabi ng Panginoong Diyos. So from this statement, brothers and sisters, many believe that angels are sexless and genderless, which is actually true. Hindi sila lalaki, hindi rin sila babae. So basta sabi mo yung LGBTQ, wala yun sa mga anghel. As angels do not die, hindi sila namamatay, na katulad ng tao, nagiging alabok ang tao, hindi ganun ang anghel. They do not die, they can just be cast into hell, but they don't die. Pwede silang walain ng Panginoon Diyos, pero hindi sila katulad ng tao na namamatay, nabubulok. Angels are also eternal, like God. So reproduction, therefore, for angels is not necessary to continue the race of angelic beings. As I said kanina, yung utos ng Panginoon sa tao at sa tao, humayo kayo, magpakarami kayo at punuin niya ang mundo. Hindi po binigay sa mga anghel ang utos na yan. So therefore, brothers and sisters, when God created angels, He can also sustain them. Pwede niyang sabihin na patuloy kayo. Kung ayaw niya na ng anghel, pwede niyang walain ang buong angkan ng mga anghel dito sa lupa at pati na rin sa langit. But God, since He is the Creator,
He can create more angels if He likes. Kung gugos sa'yo ng Panginoon, He could create more angels. Okay, so sa ayan po ang ating discussion sa ating subject, does Nephilim descendants of angels? Sana nakuha nyo yung mga explanation, pero kung gusto nyo po ng outline ng lesson na ito, pwede ko pa ipadala, bigyan nyo ang inyong email address. Now, let's go to the conclusion of our lesson. The Apostle Paul told Titus to avoid foolish controversies in genealogies and arguments and quarrels about the law. Anong sabi ni Apostle Pablo sa kay Timothy? Timothy, or rather Titus, iwasan mo ang mga kontrobersyal, mga pag-uusap tungkol sa mga lahi, mga argumento at iba pang pinagtatalungan tungkol sa batas ni Moses. Ito po, tungkol sa batas. Kasama niyo po yung Book of Genesis doon na sinulat ni Moses. Because these are unprofitable and useless. Walang halaga, walang kabuluhan, sabi ni Apostle Pablo kay Tito. So, the Apostle Paul also said to Titus chapter 3 verse 9 to 10, kung mayroon po kayong Biblia, sabi ni Apostle Pablo, you warn a divisive person once and then warn him a second time. Bigyan mo ng babala ang taong mahilig sa argumento. Minsan, dalawa. At kung talagang hindi siya nakikinig, pabayaan mo na lang siya. Alright? Ano pa? Sabi ni Apostle Pablo, 1 Timothy chapter 4 verse 6. 1 Timothy chapter 4 verse 6, sabi ni Apostle Paul kay Timothy, Paul warned Timothy to keep a close watch on yourself and on the teaching. Sabi ni Apostle Pablo kay Timothy, bantayan mo yung sarili, pati na rin ang iyong mga itinuturo. 1 Timothy chapter 4 verse 6. Persist in this, and by so doing, you will save both yourselves and your hearers. So sabi ni Pablo kay Timoteo at of course kay Tito, bantayan mo ang iyong sarili, bantayan mo rin ang iyong itinuturo na mga doktrina para ikaw ay maligtas, pati na rin ang mga nakikinig sa iyo. So part ng ating lesson, last part of our lesson, do you wish to be right with God in what you believe and follow? Ibig nyo bang maging tama kayo? Ang inyong sitwasyon, kaligayan, sa harap ng Diyos at sa harap ng tao, ibig nyo bang masigurado ang inyong kaligtasan? So number 1, ang gagawin natin at gagawin ninyo mga kapatid, sumampalataya kayo kay Kristo at magpabautismo. Sabi sa sabagat, sinabi niya, Marcos 16, ang sino mang sumasampalataya at mababautismuhan ay maliligtas. Sinabi pa rin ni Pedro, Apostol Pedro, sa Acts 2:38, sabi ni Apostle Peter, repent and be baptized every one of you for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Magpabautismo kayo, magsisi kayo, at sa kapatawaran ng inyong makasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. And number 3, ngayon po ang araw ng kaligtasan. Today is the acceptable time. Today is the day of salvation. Kung kayo po ay naliwanagan, ibig nyo maging tunay na Kristiyano, magpabautismo, maniwala, magsisi sa inyong makasalanan, ibig nyo tulungan namin kayo. Sabihin nyo lang po. And of course, the last part of our lesson, Jesus Christ is extending the invitation sa mga taong hindi pa tumatanggap kay Kristo, hindi pa tunay na Kristiyano, hindi pa disipulo ni Kristo. Ano sabi ni Kristo? Matthew 11, verse 28 to 30. Sabi ng Panginoong Jesucristo, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan, bibigyan ko kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang aking pabigat ay magaan lamang at kayo makakatagpo ng kapahingahan sa inyong mga puso. Manalangin po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Ama po naming banal na sa langit, salamat po sa leksyon, salamat po sa pagkakataon na narito kami sa radyo at of course nasa YouTube. Salamat sa mga sponsors, partners. Salamat din sa mga tagapakinig, taga-subaybay, subscribers, mga individual, congregation. Salamat po sa pagkakataon na binigay nyo. Patuloy kami na nabubuhay at nakikinig sa iyong salita
At patuloy rin na kayo'y nagmamahal sa amin, pamagitan ng iyong anak, si Jesucristo, pati ang banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon. Tulungan niyo po ang mga naghahanap ng katotohanan. Nawa, tanggapin nila ang katotohanan, tanggapin nila si Kristo, magsisi sa kanilang makasalanan, magpabautismo sa kapatawaran ng kanilang makasalanan at sa pagtanggap ng banal na Espiritu. Ito pong aming dalangin, lakip ang paghingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, pati na rin ang pagpapatawad namin sa mga nagkulang at nagkasala sa amin. Ito pong aming dalangin sa mahal na pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.